Sa puntong ito, kasama po natin si Attorney Emerson Carlos, Assistant General Manager for Operations ng MMDA. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Jiggy. Apo, Attorney, yung pong, una muna yung paglutang po nung law student na binabanggit po na kumbaga nakaaway din, nakaalitan to si Constable Adriatico. Ano po ang stand dito ng MMDA generally? Well, walang evidentiary value ito kumpara dun sa nangyari dito sa may Maserati, dito sa may Quezon Avenue, Araneta. Kailangan maano lang natin yung focus natin sa insidente yung nangyari. Kung ano man yung mga past, kung ano man nangyari before sa buhay ni Adriatico, immaterial to sa kaso dun sa Maserati. Opo, so parang nakikita nyo yung, yun nga, walang bigat, walang weight na idudulutod sa kaso. Tama po kayo, posible kasing ito pampalihis lang ng ating atensyon na hindi naman talaga, wala naman pong epekto talaga ito sa kasong nangyari. Opo, meron na ho bang impormasyon na ibigay si Constable Adriatico doon po sa sinasabi ni Chairman Tolentino na mystery passenger ni Inco, yung driver po ng Maserati? Ano pa impormasyon niyo tungkol Ang dito? impormasyon nga namin, meron nga raw siyang kasama doon sa sasakyan na yon na nangyaring insidente. Siguro malaman niyo sa kanya kung ano po talaga yung nangyari, anong ginagawa ng pasahero na yon. Opo. Kaya nga hinahamon nga po ni Chairman na sana lumabas din yung pasahero na yon kasi it's either tumulong siya doon sa driver o wala siyang ginawa o tumulong siya doon sa ating kay Traffic Constable Adriatico. Opo. Yun hong pagkuha ng video ng mga constable, paano po ba ang instruction nyo sa kanila ng MMDA sa mga constable? Paano po ang sistema dito? Well, ang instruction nga po ni Chairman Tolentino sa mga constable natin ay gamitin natin ng technology para makatulong tayo kung ano man totoong nangyari. Kasi po pag meron po tayong ginagamit natin ang mga cellphones natin, mga videos po natin sa cellphone, nare-record kung ano tamang nangyari dun sa insidente. Ito rin ay means of protection din, hindi lang ng ating traffic constable, mga nag-e-enforce ng batas, kung hindi rin para na rin dun sa mga hinuhuli kung talagang inabuso sila or talagang the other way around. Pinutungan, parang ganun. Yes, kasi pag meron tayong recorded video, nakikita natin yung actual na pangyayari, unbiased. Hindi lang to gagaling sa testimony ng isa at testimony ng kabila. So kumbaga sa isang constable, wala akong specific time, judgment na niya kung kailan niya i-on yung camera niya, parang ganun po. Kung tingnan nyo po sa ibang bansa, yung ating mga traffic enforcers sa ibang bansa, meron silang dashboard. May camera na sa kanilang dashboard na kung sakasakaling may hulihin sila, maandar na yon. Recorded. Yes, nagkataon lang na wala pa tayong ganon sa ating mga mobile, so meron naman tayong mga cellphone, pareho rin naman na nagagawa nun, nakaka-record din ng video, makakatulong yon sa ating sa kalinisan ng daan natin. Dumating ho ba sa usapan ng MMDA na wala ba makipag-areglo ito si Inco kay Traffic Constable Adriatico? May puwang ho ba para makipag-ayos po siya? O tutuloyan niyo po talaga ng kaso? Sa stand po ng MMDA ngayon ay tutuloyan po natin to dahil gusto po natin maging example ito. Na ang batas trapiko ay para sa lahat. Pantay-pantay po ito at dapat po walang mas mataas sa batas. At pati yung Malacanang nagbigay na ho ng payag na sumusuporta. Tama po ito. Actually, kanina pong umaga, nag-file na rin nga po kami sa LTO para sa revocation ng kanyang driver's license. Gaano katagal ho yung proseso ng revocation ng driver's license? Well, siguro nasa LTO na po ito kung paano nila a-actionan ito. Pero according to Mr. Valera, yung nag-receive ng aming letter kanina, dadalhin na po nila agad kay ASEC Aljontan para ma-actionan ito. Opo. Maliban po kay Adriatico at sa video niya, yung gagawin sanang pagkaliwa ng driver ng Maserati, meron po pa kayong ibang mga witness din sa area ng Yes, meron pa. Meron pa tayong ibang witnesses. In fact, hinihikayat po natin yung ibang mga motorista na actually sabi nga ni Adriatico gusto siyang tulungan na lumantad at lumabas. Nandyan din po yung ating yung body ni Adriatico na talagang nandun all the time. Makakatulong po yun. Sa ngayon, kumusta na si Constable Adriatico yung bugbog niya? Well, na-operahan nga yung kanyang ilong dahil nabali yung ilong. Kanina nga magkasama kami bago ako pumunta dito. Medyo may lumalabas pang mga dugo dun sa kanyang ilong kaya talagang naka-plaster pa ito. Opo. At panghuli po, ano pong paalala nyo sa mga kababayan natin para maiwasan din yung mga ganitong insidente? Para maunawaan din nila yung trabaho po ng mga
traffic enforcer ng MMDA? Ang payo po namin sa lahat ng mga motorista po ay bigyan po natin, respetuhin po natin ang authority ng mga nagpapatupad ng batas sa daan. At kung sakasakali man po kayong may mga complaint laban sa aming mga traffic constable, dumaan po tayo sa tamang proseso, meron po tayong traffic adjudication at huwag gumamit ng dahas. Opo, at kung nakita ng may sign na huwag kumaliwa, mag-U-turn, sundin na lang. Ano lang po, it goes without saying, talagang pag merong mga sign dyan, pag Kaya may merong sign. kaya may sign dyan, para sundan. Hindi ho yan advice. Yan po ay order, yan po ay dapat sundan. Opo, maraming salamat po sa pagkakataon. Si Attorney Emerson Carlos, siya po ang Assistant General Manager for Operations ng MMDA. Gaya po ng kanya nabanggit, ay kahit lumapit o makipag-ayos itong si Inco dito kay Constable Adriatico ay tuloy ang kaso na inihain ng MMDA laban sa kanya.